Pero ano po yan? Linawon ta po daw dyan, ha? Ang sa tuya, tabing resource person, mga tugang, base po sa iyang professional affiliations. Siya po, Fellow, Children Neurology Society of the Philippines, Fellow, Philippine Neurological Association, Diplomate, Philippine Pediatric Society. Yan. Asin po, syempre, salamat po sa Bicol o kaya sa Philippine Society of Pediatrician. Hindi po mga tugang sa tuyang rehiyon. Mayo po yan ni Dr. Jolie Salbosa. And siya po, ini pong resource person tangon yan. Affiliated man mga tugang sa Bicol Medical Center bilang Medical Specialist 3, Bicol Access Health Centrum, yan. Mother Seton Hospital, NICC Doctors Hospital, Nilo Roa Hospital, St. John Hospital Incorporated. Asin po sa iyang current positions, Consultant, Department of Pediatrics, Bicol Medical Center. Asin po Consultant, Brain and Spine Center, Bicol Medical Center. Yan. Ang sa tuya pong resource person, mga tugang para sa tuyang topic niya na Japanese encephalitis, siyo po si Dr. Susette Nacario Laid. Dr. Susette, good morning po. Good morning po, sir. Good morning, ma'am. Si Henry Good morning po. sa nagdadangog. Yep, salamat, ma'am. Tama, ma'am, pagka-pronounce ko ka na apelyido mo po, Laid. Tama po, Dok? Ayun po. Yeah. Ayun po, sir. Okay, kaya lang, Dok, nahiling ko lang ang sa imong kuhan, ang sa imong, ano yan, ang sa imong, ano yan, ang sa imong pangaran digyan sa kuyang monitor. Ayan, ha? Okay lang po na mahiling ko ang sa imong camera para magkamit-bitan lamang kita. Akala ko kaya audio lang kita. Ayan, Okay po, sir. ayan. Dr. Laid, ma'am. Oy, good morning. Magayong pala si Doktora. Pin-surprise mo naman kami. Salamat po sa aming napabola. Araw mo, Doktor. Mga announcer, arag po kayan. Okay. Opo. Doktora, primero, ano po yung piga-apo na Japanese encephalitis? Pwede po ma-explain sa listeners and viewers na po ngayon na aga. Ayun po. So, ang encephalitis po actually refers... Bicol kita, sir, ano? Yeah, Bicol po. Pwede. Medyo masakit mag-explain sa Bicol. Okay pero lang po. matry po kita. So, Bicol pag sinabi English ko pwede na. encephalitis, Opo. no, so it refers to infection, no, involving the brain, yung utak ang apektado. Opo. Tapos yung infection na ito, ang nagdudulot nito ay isang klase ng virus na ang tawag natin ay Japanese B virus. I see. Encephalitis. So, Okay. hindi naman nanggaling siya sa Japan, but yung una kasing kaso nito is na-document sa Japan. Kaya ipinangalanan siyang Japanese encephalitis. Pero, very common po ito dito sa atin, actually sa Asia, Western Pacific region. And dito sa Bicol, especially sa amin, sa Camarines Sur, Opo. sa inyo ata around Sorsogon area, according to Dr. Vosotros. So, very common siya. Oho. Actually, siya po ang pinaka-common na cause ng viral encephalitis sa atin. No? Dito sa I see. Opo. Opo. So, yes, bihira siyang marinig ng ibang tao. Oo. But yun, napakadami nating kaso ng Japanese B encephalitis. Ma'am, sabi mo kanina, common po ini doktora, no? Gara na po ini ka, natapot na very common po ini sa tuyang riyon, yan sa Kamsur pala, sa Sorsogon, and of course, maski sa Albay po, iwa ki mga araw kaya na kaso. Oo, kung gaano ka... Opo, opo. Siguro, especially pag rainy season, in a month, siguro nakakakuha kami ng 10 to 20 patients. Sa pedya lang po ito, ha? Although mas madalas man po kaya talaga siya sa mga aki compared sa mga mas gurang-gurang. But, Opo. yun, mga 10 to 20. Pag mga dry season, pwede siyang bumaba. Siguro mga 5 to 10 per Opo. month. I see. So meaning po, bakulang pala ni sa aki, sendo ng mga mga neuro pediatrician bakulang pala sa aki pati ang mga adult pwede po maka-acquire ka ining virus na ini doktora? Oo. Tadaklan po mga 0 to 5 years old. Opo. Just because, syempre po, ang immune system ka mga aki kumpara sa tong mas mga gurang-gurang na, Oho. mas maluya-luya. So, in the Okay. same manner po, pag sa mga adult patients, kung igwasindang mga kondisyon na inaapod na immunocompromised, medyo alanganin ang immune system, Opo. ang
ang immune system nila, pwede din sila magkaigwa. And especially po pag elderly na talaga, inaapod ng geriatrics. Kasi again, nagsasubside na rin yung kanilang immune system, medyo mas pumapangit na din. So, anybody po na hindi masyado maganda ang panlaban. So, actually, sir, pwedeng tayo na expose na kita dyan sa virus na yan. It's just that data masyado na matian. No? Siguro, nagkalintura lang kita, kulog payo. Opo. Pero, dahil siya nag-cause kaining encephalitis, which is pangit. No? Pangit ang nagiging resulta. Iya, opo. Dok, paano po na-acquired ini? Paano po nakukuha ini din sa rong persona? So, ang Japanese bee virus, para yung dengue. Actually, magkapamilya nga ni Isindan. So, mosquito-borne. So, usually kasi, ang virus na ito, naninirahan siya sa mga birds. No? Ito po, bagang naglalakaw-lakaw sa rice paddies. Okay. Napunta kayan sa Bicol, mga herons and Yeah. Itong nakatindog sa likod kang kalabaw. Oo. Mga arugatong ibon. So, yan talaga ang sa indang favorite na host. And then, kayang i-tolerate kang mga birds na ini ang virus. So, nakakapadakol sinda sa birds. Ngunyan, birds and pigs, kadaklan. So, hindi po baga sa tuya, kadakal po may mga babuyan. Yeah. And then the mosquitoes, specifically yung Culex na mosquitoes, may tips na mag-bite sa tuya, sa birds na yan, and then sa pigs. So, kumbaga, sinda ang carrier. Pag nag-bite sinda sa birds or sa pigs, tapos nagkataon may virus yung birds and pigs na kagat, kinagat man kita, dara-dara sa virus na inject sa tuya. So, pwede, and then again, depende sa immune system, pwede kitang magkaigwa katong hilang na ito. Pero pag nag-abot na po kaya sa to, nag-abot na sa tuya, so hilang, daiman yung virus, daiman po siya nakakabuelong padakol sa hawak ta. So, daiman po danger na, for example, may aki ka na may ganing kondisyon. Daiman po maliit ang chance or daima yung chance na makahawa din yung ibang tao. I see. It's really just vector-borne, yung sa mosquito lang. I see. So from mosquito or iyan na bird, sarong klaseng bird na iyan, pasiring po sa human, tabi doktora, ano? Garo ang nag-iikot lang po transmission niya. Opo. Saan mo po nakukuha ini kan mga birds na anbuda kan mosquito? Paano po nila nadadara iyan na virus na iyan na Japanese bee? Ang arin po, Iyan po ang mosquitoes? Oo. Paano po iyan na-acquire ka ining mga bird, for example, o as in ining mosquito ini? Oo. Nag-iikot lang talaga, no? So, bawa, may saro, tapos nakagat siya, and then the mosquito, nakagat man ng ibang birds. So, ang apod sa inda amplifying host, pero nagparapadako lang si virus sa hawak ni inda. And then, yun. Pag nagkataon na nakagat ng lamok, tapos si lamok man, sige man pangagat ng ibang animals, so naiikot po sa mga inaapod na host. So, kita, mga pigs, and then the birds. So hanggang makaabot sa tao, hanggang makaabot sa human. Tama po ba, Dok? Napuputol na lang duman sa human pag nakuha ita? Kaya kitang tsansa na makaulakit kita. Parang dead end. Ang apod sa tuya, dead end host. But unfortunately, ikaw pa man kiraray mga infected na mga pigs and birds, so maita naman ang cycle. So hindi siya nawawara. No? Unless maging super magayin ang vaccination ta. Pwedeng posible na sa mga tao. So, nakatama siya. Ano po, Dok, ang mga signs and symptoms po kan infections na iniyo? Yes. So since ang utak ang apektado, so ang mga symptoms niya would be related sa function kang brain. So may mga favorite kasi na parts ng brain yung virus na ito, neurotrophic tawag, parang may kakayahan siyang makaapekto ng utak, and specifically may mga areas sa utak na naapektuhan niya. So for example, yung thalamus na tinatawag namin, pag naapektuhan kasi yan, yung paggising at so more on tulog yung pasyente. No? Medyo kapag marami-rami ka na nakikita ng ganito, may hiling mo na. Sorry po kung nagtatagalog ako. Yeah, okay lang po. No problem, Doc. Sige lang po. Pwede. Oo, okay lang. Medyo mapapansin mo na pag abot po sa hospital, talagang tulog na tulog sila. Just because yung area na yon na affected is really involved sa pagising at pagising. No? And then, unfortunately, madami ding
function na dumadaan sa area na yon, tulad ng paggalaw, no, salita, so tulog, syempre hindi nagsasalita. Kung masaktan lang, doon lang din sila gumagalaw. This is for mga severe cases na po, yung mga classic cases. So yan. But minsan, meron din na nakaka-apekto sa nerves. Okay. Po, sa baba. Kaya minsan, kung more milder cases, minsan hirap lang igalaw ang parehong lower extremities. No? Hindi makalakad. So, pero majority of the cases na nakikita namin yon, pangit ang pwede nagkukumbulsyon, sumasakit ang ulo, nagsukok ka. So, yun yung mga signs and symptoms na karamihan nakikita natin. I see. Ano, Dok, ang mga gari pinaka-worst thing na pwedeng mangyari pag infected po kayo in the Japanese bee? So, unfortunately, dakulaon ang mortality rate sa Japanese encephalitis. Sabihin sa ibang bansa, mga 20 to 30%. Sa Asia, siguro 30 to 40%. Ang pwedeng mamatay once you get it. Yeah. No? Pero, ang pangit lang, dun sa nabubuhay, napapauwi namin, malaki din na porsyento, another 50%, ang debilitated. Yung mga dating naglalakad, bedridden na, yung dating nagsasalita, dahil nakakataram, or dahil na nakakakakan, so pinapakakanta through the nasogastric tube na inaapod. Okay. So, ang iba din, pag uli nindag, masakiton pong kontrolon yung seizures. So, sobrang pangit siya, kaya very important na ma-prevent talaga natin yung Japanese bee. I see. So, maski pala na hali ng hospital, pag-discharge na po nindo, may kwan siya, mayroon siyang, sabi nga, may latak, may tada sa lawas, na itong resulta sa nabiktima po kayan. I see. So, kumbaga, swertehon na kung makauli na Opo. Ikaw man po na nakakauli na medyo lang, so mayong masyadong ang inaapod ni Ken itong komplikasyon, no? Yeah. Ikaw man, kaya lang, still, around 50%, yun nga, pangit po ang outcome. My goodness. Okay. Paano po, Dok, nadadiagnose ini? Paano po nako-confirm siya na Japanese encephalitis po yan? Sige po. So, yung confirmation talaga is through, yung may ginagawa kasi kaming test na kumukuha po kami ng tubig na galing sa utak, bumababa sa likod, yung lumbar puncture na tinatawag or lumbar tap. So, nakakuha kami ng tubig na ganon, and then, meron po kaming test na available locally para malaman namin mukha ba siyang virus. Opo. Tapos, pero to really say na itong klase ng viral infection na to ay Japanese bee, papadala pa po natin yung isa pang botelya, isang sample sa RITM, sa more Manila, sa ibang laboratory sa Manila. And chosen few lang yan na nakakagawa. Opo. So pag may papadala sa amin yung resulta, so some of the patients, nako-confirm naman Japanese bee virus. No? Kaya lang minsan kahit Japanese bee virus ang cause, minsan hindi siya nagpa-positive for mga iba't ibang possible reasons. Maaga nakuha, yung sample, mga ganon. So that is yung pinaka-confirmatory. But sa totoo lang po, bihira naman po yan talaga mako-confirm kasi especially in Bicol Medical Center, man po kaya ang cost kang test. Opo. Makita nga ni sa Bionta na around less than 5,000. Laking bagay kasi yan sa pasyente. So, kung mayo yan, may mga clues kasi kami, like sa CT scan or MRI, ito po yung picture ng brain. Opo. No? Sabi ko po, baga may mga specific areas po na affected ini yung virus na inis. Yes. Talang basal ganglion na inapod. So pag nahiling ni po yan, more likely, tapos viral po yung picture sa tubig sa likod na nakuha namin, more likely Japanese bee ito. So, I see. Although, going forward, magpupush po kita kaya na sana ma-document lahat. Because recently, nitong June lang, yung DOH, yung Health Technological Assessment group ng DOH is pushing na magkaroon ng vaccination, free vaccination sa
areas na madaming kaso. Mhm. So, ang gagawin namin yan is to really push for documentation para mailaban din natin yung areas na mataas ang incidence Opo. na mabigyan po ng free vaccines for Ayun. Japanese B. Mhm. Opo. Kasi prevention, ito yung isang example ng sakit na prevention is really better than Yeah. cure. Kasi Yeah. wala tayong cure. Oo. Mhm. Mhm. Opo. So, yun. Dr. Suset, kung halimbawa nga di na-send na nga sa sa TM para sa confirmation kayan kung anong kung virus talaga, kung Japanese B virus talaga po iyan. Habang iyan po yaon naman for confirmation, how do you manage po? Kamo mga pediatricians, pediatric neurologist, paano po ninyo pigmamanage yan kung nahiling niyo talaga na leading to that kind of disease po, Dr. Suset? Yeah, sir, actually with or without the confirmation, basta sure kami na hindi siya bacteria or Opo. TB. Oo. Unfortunately kasi pag virus, wala naman kasi siyang treatment talaga. Yeah. So, yung antiviral na meron tayo for varicella and herpes kasi yun. Pero for JAPI, wala talaga siyang antiviral. Opo. So, supportive treatment lang siya. Kung nahihirapan huminga, magbaba ang oxygen, magbagi ng oxygen supplementation. Kung minsan pag tulog na tulog sila, hindi makahinga on their own, tutubuhan, or so syempre yung swero, or feeding, so mga ganon. No? Or may isa kaming gamot na binibigay, this is just para mabawasan yung pamamaga Opo. sa utak. And then mabawasan yung sobra-sobra namang reaction din ng immune system, nakakatama din. Opo. So, immune na tinatawag natin. So, yun lang yung pwede nating gawin. Kumbaga, parang itatide over mo lang siya hanggat sa makarecover siya, matalo ng katawan niya yung virus, Oo. hanggang mapauwi. Apart from that, rehabilitation, so physical therapy, mga ganyan po. So, yung pagdo-document natin, pagko-confirm, ang purpose na talaga noon is ma-empower yung prevention part, which is vaccination. Yeah. Kasi pag andyan na Yeah tayo, po. medyo huli na ang lahat. Yes. Gagawin na lang natin lahat ng pwedeng gawin para ma-survive nila yung pangit na infection na ito. Yeah. Opo. Dok, kung kanina sa mga outcome bagang sinabi mo, sa mga outcomes na sinabi mo, itong nagiging bedridden ngaya so pasyente, di ba? May pangit na outcome talaga. How long po na, may makaka-recover ba siya pag ano ka ng sitwasyon niya? Pag na-discharge na po ang pasyente from hospital? Yes. Actually po, may mga pasyente ako nahihiling na after months or sometimes a couple of years, nagkakaigwang improvement to the point na nakakalakad ulit, Ayun. nakataram ulit, no? Padikit-dikit po. And then, igwa din na talagang, lalo na kung sobrang grabe ang naging damage sa utak, igwa din na talagang, halos wala ng change kahit taon na. Pero, ang para magkaigwaman ng hope din ang mga listeners, igwaman po i-improve in fairness po. No? So, minsan, na lang, garo pa ako, sugan na sana ng immune system, tsaka prayers. Yeah, correct. Prayers. Kung na-discharge nga sa hospital, kung halimbawa maka-recover, how long, Dok, iyan na ang recovery niya, or paano niya masastabangan sa iyang sadiri para ma-manage niya na ma-overcome iyan habang naka-discharge na po from hospital? Lalo na pag may edad na, kang adult na. Actually, yung na-mention ko yung therapy. Ayun, therapy. No? Yeah. Kasi kung daiman siya mag-back to normal, actually, yung na-mention yung adult, kumpara po kaya sa aki ang adults, ang aki, mas flexible pa ang brain. Correct. Oo, minsan nagugulat kami na, maggrabe ang nangyari sa utak, pero eventually, nakalakaw maski pa paano. Pero ang adults usually kaya, pag natamaan ng medyo permanente na eh. But what we can do kung nag-survive, therapy, talagang kailangan pagtiyagaan. Kasi kung hindi man maging back to normal, at least ma-prevent po na maglala pa. Kasi pag mahina ang muscle mo, may stroke ka for example, pag di mo po yan pinapatherapy ng maayos, palala yung paninigas, no?
So, nakakailing po ba kita, no? Naka-fold na yung arms. Yeah. So, therapy ang makakatabang naman. Therapy, And then, we okay. also give may medication din na tinatao para mabawas-bawasan si pagbigat. No, but for cases like this, pinaka-ma-determine talaga kung ma-improve or not is Opo. kung gaano kagrabe po ang naging damage. Opo. Dok, ang outcome niya, ang impact niya doon sa adult kumpara sa aki pa, sa inyong mga, sa experience mo po bilang pediatrician, ano po, magkakaiba ba o halos pareho? Although the iman po ako nakandal ng adults Opo. na Oo. cases. Pero ang dangog ko mas pangit ang outcome sa adults. I've mentioned nga ni po parang yung neuroplasticity na inaabot, yung ability ng brain na recover pa, mas okay sa aki. Yeah. Actually, kung iisipon, ang neurons or ang cells sa brain, sinasabi na pag iyan na apektuhan, di niya kayang i-regenerate ang sarili niya. Pero sa mga aki, probably because ng mga inaapod na stem cells din, Opo. medyo may kaunting recovery or minsan nga nakakagulat, grabe ang recovery pag mga aki. I see. Opo. Dok, magka-commercial break muna po kita ha. Ay, sige po. Although, ang sunod ko sa imong hapot, pwede siyang i-prevent. May mga prevention ba na pwedeng gibuhon? Although kasabago may na-mention ka ng vaccine, ano? Pero ano Yes. pang iba pa na pwedeng gibuhon para ma-prevent po ang infection na ini, lalo na po dyan sa Satuya, Tabi na palibot. Magbabalik po ang Radio Klinika, makalipas lang mga tugang kan mga patalastas. Alas 8:05 na po ninaga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Balik po kita mga tugang sa programa Radio Klinika. Digdi po sa DCGB with Dr. Suset Nacario Laid. Saro po na pediatric neurologist. May kinaraman po sa ito yung discussions ko niyan, Japanese encephalitis. Dr. Suset, good morning po, Giraray. Good morning. Opo. Dok,
Ang sabi ko nga ni kasabagan isaro sa ihapot ko sa imo, can it be prevented? And may na-mention ka na kasabagong vaccine. Paano po ang manner of vaccination po kan sa tuyang mga kakian regarding diyan? Yes po. So yung na-mention ko yung Japanese bee vaccine, no? Opo. As early as 9 months of age, pwede na siyang ibigay. Mhm. And then, nagtatao lang po kita ng booster dose mga 1 year after the first dose, and that's it. Opo. No? So, halangkaw na ang prevention mo against Japanese bee viruses. So, unfortunately, so available mo po ini sa mga mga clinics sa mga pediatricians, no, Opo. even po sa Albay area, Sorsogon. Mhm. Unfortunately, mayo siya sa barangay health centers. As far as I know. Yeah. Yeah. For a while, kang inut na naguli ako ng naga, may nadadangog ako na may mga nakaka-avail sa centers. So, pero baka pinol out, medyo expensive din ang vaccine na ini. Around 2,000 to 3,000 pesos ang saro. Ayun. Pero kung iisipon, mas grabe po ang gastos pag natamaan. Bako lang yung gastos na yung effect. So it's something na pinupush ko na sana mapag-ipunan habang wala pa po tayong mga free vaccines for Japanese bee. Tapos, na-mention ko po na mas susceptible yung mga masaki-aki. So halimbawa, mamimili kita, dikit na ang budget to prioritize ta yung mga ano mo na. May tulog kang aki, unahin mo muna yung 0 to 5. No? Kasi siya yung pinakamalaki ang chance na maapektan. Especially po dyan sa mga areas na naka-istar sa may mga babuyan, may mga palayan. Ini kaya syempre ang breeding ground kang kang mga mosquitoes. Although yung yung mga apod ka ini, stagnant water po, lalo na kung yung nataguran. No? Mas imagine po kamong kataid na mga palayan. Another way to prevent is to also eradicate yung mosquitoes around your houses. So, make sure na mayo po nagsastagnate na water dyan. No? Ini po pala, duwang klase po ba no? In the morning may nagkakagat sa to. Yan si tagadara ng dengue. Sa Bangi naman, ini naman mosquitoes na tagadara ng Japanese virus. Oo. Ay, Dok, tama ba? Yung pagkadango ko sa imo, medyo nagkuhan kaya, so audio ta. Yung carrier po ng dengue, tama ba? Yung man ang carrier ng itong Japanese bee virus? Magkaibang klase. Magkaiba? Magkaibang klase ng mosquito. Kilis sa dengue? This one is Culex. Tapos, papansin, maririsa mo po yan kasi yung sa dengue, pang umaga, ang hanggang bago takip, bang apod sa takip silim? Bago magbanggi. Bago magbanggi. Bago magdiklom. Yung pong tagaan baka garo nagde-decking sinda, banga sinda. Pangbanggi man po ini yung nagdadara ng Japan. Pambanggi ang nagdadara kay ni. Ay, pambanggi ang kagat. Naiko po, yan pala pag sumbag man nagdiklom na, banggi na, diyan po nagluwas man ini na mga moskitong ini, na carrier ka ini. Nagjo-duty ang mga mosquitoes So, makikitang lagpas kung bakong dengue, Jap-B. Pagkaaga dengue, pag maliwanag dengue, pagkabanggi yan na Japanese bee virus. Oo. So inidok na mga namok na, tama ba? Itong mosquitoes na nayaon dyan sa pagkabanggi, itong ang halos carrier po kaining virus na ini? Yung kaya ang behavior ninda at night sinda po na... Ayun. Mga nocturnal pala na mga kuha na ini. So, meaning po, ano do kaniba pang prevention aside from vaccine tabi na pwedeng gibuhon? Or siguro i-boost natin ang immune system kasi basically labanan lang naman ng immune system. And so, pinaka number 1 dyan, syempre make sure ng diet ka mga aki. Lalo na yan, nakulo na po bagang mga kung ano-anong kinakarakanina. So, make sure lang na nafa-follow tayong all food groups na kaipuhan, no? Opo. Nutrition is very important. Left and right ang vitamins. Actually, kung kompleto naman ang nabibigay mo, all kinds of food, at nabibigay mo lahat ng vitamins and minerals, you don't actually need mag-supplement. But if para mga eaters, you can supplement, wala naman mawawala. Pero apart from boosting the immune system, tapos magrilinig po kita kang kapaligiran lalo na naka-star kita harani sa babuyan, harani sa mga palayan, mas grabe ang ang pag-iingat. And then yun, vaccination on your level po as a family, and then kami naman po, we will push na sana
makapag-provide ang government kasi dahil man po gabos kayang Yeah. afford kang sa tuyang mga ano. Opo. Oo. So 2 vaccines pa, 2 shots pa lang dok saro na so early mga 9 months and then another booster shot. After another year. Yun Yes. ang magiging. After that, igwa na siyang protection tabi may protection ang aki. Hanggang sa Although may recommendation na if palagi kang yaon sa area na dakulaon ng incidence kang Opo. vaccine, pwede magpa-booster. Pero wala pa man ngayong definite schedule kung open po. So, yan, Dok, dara na yan kanaki hanggang maggurang siya, hanggang mag-adult, itong parang dagdag na protection tabi. Ayun ang data pa po, masisigurado, sir. Opo. Kasi I've mentioned sa ibang nagme-mention na sila na mga ngaiponing booster pag permi kang exposed. Opo. Pero ang good, ang good news about this, I don't know if good news to. So pag na-infect ka na ng virus, whether kasi sabi ko nga, may mga iba man sa tuya na na-infect pero dahil man po kita nagkahilang ng grabe. Yeah, Yun ang lifetime na po na immunity. So, ayun. it gives us immunity na dahil na kita, Opo. But, syempre, dahil taman maaraman kung na-infect na ba kita or Iyo. Yun ang problema. Balikan ko, Dok, yan ang sinabi mo. Tapos sabi kang texter Henry, pwede bang asymptomatic yan? Na kanin namok na may virus ka na Japanese B. Natakot pati ako. Manamukon sa arong me. Natakot manamukon sa arong me. Pero pwede ba na ito sabi ito so dahil mo na matian na ikapalan may kinagat na kang namok na may virus po, Doktora Suset? Ang sinasabi, majority talaga kang nakakagat sa to na may daradarang virus. Dahil man po, nagiging arog ka ni kapangit, Japanese encephalitis. No? Some majority of us, dahil man po nga namamati or siguro nag-fever lang kita, kulog payo. Yeah. So, dahil naman to problemahon kung nakagat man kita, tapos mayo man po kitang namati. At least, may immunity na kita against the virus. But yaon pirmi ang possibility and ang good news lang sa to man po inipong sa to texter i-assume na adult na po siya. Opo. No, medyo katalahalang ka kasi ang immune system taan siguro iwa kitang diabetes, mga hilang na medyo may comorbidities Dok? May comorbidities. Yes, especially HIV ta nagdadakol na po bagada ayan digdi sa Bicol. Opo. Ayun. So yan pala So may posibilidad na ikapong nagdadamog ngunyan, ikaw nagdadalan ngunyan sa Facebook Baka nakagat ka na ginamok. So pasyurte ka. Nalabanan ng immune system po ang virus. Iyan. Okay. Sabi kan sa rotang listener, pakitanong po kay Doktora, kung tinamaan ka na niyan, wala na. Sinagot mo na, Dok. Hindi na. Diba? Sinagot mo na. Hindi na. May immunity ka na. Wala, Dok, siya kay iba mang strain, itong virus na to, Japanese B? Isa lang na strain. Wala namang, parang sa dengue na 4-4. Pero ito, wala namang nababanggit anywhere na may. Opo. Henry, pakitanong po, pwede bang magamit ang mga mosquito repellent? Yung pang mga panghaplas bagadok ngayon, pang makaturog, etc. Against the mosquito virus. Ilang oras nga. I think nakakatulong naman or yung mosquito nets, 'di ba? Lang naman ang goal mo lang naman ay hindi ka makagat. Or ang pinaka-goal dapat ay wala dapat mosquitoes kung pwede nating makontrol. Yes, kung ngayon minsan kaya di mo man po mapigilan. Anything na would prevent the mosquitoes from biting you, 'di ba po? Hindi ka makagat. Importante po 'yan, 'di ba? Kung anong pwede mong gibuhon para dahil ka makagat ka, that's a good for you. Tangani po na dahil kita problema. Good morning, Henry. Ay iba po ang pinag-istoryahan mingon yan. Japanese encephalitis po kami, itong virus po na dara, bako po kami dengue. Pero sabi ni Doktora, di ba Dok kanina sabi mo, parang magkuhan siya, gari magtugang, gari magka-relative. Tama? Ay, yung magkapamilya, ini yung magkapamilya. Si dengue, saka si Jap, di ko lang aram kung magtugang po o magpinsan. Pero saro lang po sinang pamilya. Tambay, carrier, namok. Saro ang carrier. Pareho. Although magkaibang klase ng lamok din po ang carrier. Opo. Okay. Good morning po. Pakitanong po kay Dr. Ay, Sanaga po si Dr. Suset. Clinic mo daw tabi. Yung clinic mo na po. Saan ka makukuha? Sa Bicol Access po. Monday to Friday po yan, 1 to 3 p.m. Yun. Kung ika po taga dyan ka sa Camsor, malapit ka sa Naga, duwang ka po kay Dr. Suset sa Bicol Access. Dok, tama, no? Bicol Access. Yes, yeah, okay. Another one, sabi kan sarong listener 2
true po, sinabi ni Doc, kasi yung relative ko sa Mandaluyong nagkaigwa kay Japanese encephalitis hanggang po siya naggurang, di na po nakarecover nagkaigwa talagang grabing infection ito hanggang sa discharge sa hospital. Yung mananggal parando ka, no? Ay po. Opo. Siyempre, Adult good na insight po yan, inipigistorya ma'am. niya eh. Kasi, ano ba, ma'am ba? Kasi, siyempre, kami pong pediatricians, minsan, dahil naman nailing paglampas ng, pag Yeah. gurang-gurang na. So, nakakaabot man po pala ng, but you can imagine po kung ano po din yung sakripisyo din po ng family, no? Pag nagkikare po kita sa pasyente na debilitated. So, ayun nga, no, may igaman din pa saro-saro dyan sa Metro Manila, Cavite Opo. area, Cagayan. Oo. Pero ang kadaklan talaga, Dok, sa probinsya, itong dakol na mga, Kadagdag po, especially sa ibang developed countries na ang mga farms talaga ninda yaon po baga sa, bako sa city. Pero sa Tuya kaya, minsan ang farm, saka ang medyo yaon na sa city. So, kaya minsan, kahit yaon ka sa city, day ka man giraray, kaini. Opo. At saka yung mga stagnant water, kung saan mga stagnant. Yeah. Hindi, Dok, namok na ini. Kung ba, ang istara niya, pareho kan sa nengge na malinig na tubig, bako siya sa kanal o dirty water tabi. Magkapareho, magkaiba ang istara niya, ang breeding place niya. Halos pareho po. May mga change, may mga pagkakaiba lang sila sa behavior. Ang iba gusto nila sa ibabaw kang tubig, ang iba gusto nila tiglukot pa nila sa kung anong solid, Opo. Pero basically, para... Doc, good morning kay Dr. Julie Salvosa. Good morning po, Doc. Salamat, tabi. Pati ba yun si Doc maghanap sa endo-doktor ko siyang pwede kong makawala. Kaya kami makakada eh. Yun na nga niya. Another reaction. Henry, good morning po. Sinabi mo na, Doc, kanina ito. Yung anak ko po, nagpabaksin ako niyan sa Sorsogon pa kami noon kasi may mga kaso po talaga noon. Pero nagkaroon din siya ng booster kasi magsi 7 years old na siya ngayon. Narinig ko po, may posibilidad na magpa-booster ba o kailangan kong itanong sa pediatrician kung kailangan siyang i-booster tabi? From our listener. Ang araw po ka na-mention kasi ba gumayo pa man definite na recommendation for booster, no? Opo. So going forward, I think your pediatricians can update you po kung kaipuhan. Pero so far, ang recommendation pa lang talaga is 1 dose and then booster after 1 year. Opo. Tapos habang nag-grow older man pa ang aki mo, di mas maging gay na immune system. Kaya sabi ko nga, usually 0 to 5 years old, that's why ining age group na kaya puwantang asikaso na ma-vaccine, na ma-immunize. Opo. Sana po magkaroon ng mga vaccine sa mga rural health unit, city health hospitals natin. Tamahal po talaga. So aki ko nagpa-vaccine kaan 3,000 plus noon. Ay udunat no ngayon kung ilan na po ang presyo. Hindi po kaya talaga ng mga common tao. Tama. That's po, we are also encouraging talaga na actually, gusto ko lang po, Sir Henry, na mapakiusap sa mga parents. Alam niyo, kaya po importante yung dino-document natin, ginagawa natin yung test. Kasi po, if the government knows po, aram kang gobyerno na sa lugar na iniyod ako doon arog kaning mga kaso, then maski mahal ang vaccine, binabalinin din sa program ninda na we will provide free vaccinations in this area. And fortunately, hindi siguro saka hindi din po practical kung yung mga areas na wala namang kaso ay i-vaccine din lahat. So kaya po, na-mention ko kasi maraming pasyente po, magulang na mga pasyente ang very resistant po sa idea na kukuha kami ng tubig, no? So ito po kasi Sir Henry, kung naka-experience na kayo ng operasyon, no, sa tiyan or pababa na nagbibigay ng anesthesia sa likod. O yung mga nasi-CS, nagbibigay ng anesthesia sa likod. Yan din pong area na yan ang tinutusok namin para kumuha ng konting patak ng tubig. No? If done right, wala naman po nagiging problema. Sa 10 years ko naman po dito sa Bicol, wala naman po kami naging problema. Halos siguro in a month nakakailan akong gawa niyan. No? So wag po kayong matatakot. Hindi naman wala naman kung sabi kasi nila pinagpa-practice may purpose yan. Gusto nating malaman kahit sabi ko nga may mga clues naman kami kung yan ba ay virus or mukha ba yung JAP-B. Pero maganda pa rin na nado-document natin sa area natin because
pwede tayong mag-lobby for free vaccines. Yes, yes. Oo. So I hope mas open ang mind, pakinggan mo na po ang explanation kasi sometimes, naturok yung isa kong kamag-anak, namatay. Oo. Namatay because may infection, not really because of the procedure. Yeah. Nagtawa lang, ito document, no? So I hope naintindihan po yun ng marami. Opo. Dok, isingit ko lang to. Sabi niya, pag malala na ba ang sitwasyon niyan, pag nagulpit talaga ng virus na yan, mamamatay ang tao? Yes po, no? So mataas po ang mortality rate Yeah. ng Japanese bee encephalitis compared to ibang mga sakit. So it can be 20 to 50%, but depending on the area and Opo. the capacity din po of the hospital to care for that. Actually, ano lang naman to, supportive care as I've mentioned, so kaya naman kahit sa ospital. Yeah. Ang tanong na yung recognition, ganyan. Opo. May pagkakaiba po ba ang lamok sa umaga at sa gabi? Sabi sa texter. Hindi. Magkaibang, so magkapamilya, kahit yung lamok, magkaisang lang sila, pamilya. Pero di ba kahit sa isang pamilya, magkakaiba tayo ng ugali. Yeah, So yung ibang behavior nila, yung isa preferred niya in the morning siya magbabayat. Yung isang klase naman, ng Culex, preferred niya sa gabi. Okay. Panggabi. So, kung ano yung possible na sakit na dala-dala, depende kung anong mosquito species po yung Grabe pala itong namok na ito. Grabe. Di ba, Dok, ang Actually, karamihan, Grabe, majority ng problema natin sa mga ganyan ay dahil sa lamok. Silang pinaka-successful magdala ng viruses. Di ba? Dok, ang malaria, namok din, di ba? Ang malaria, namok, di ba? Lamok din po. Yes Yang po, lamok. yan? So, ito, elephantiasis, di ba? Namok man yan, Dok? Sila, sus kung kasi namok. nga, paano na may introduce sa bloodstream natin through the kagat lang naman. Or, kaya blood transfusion is also possible. Kaya hindi, yung po palang mga nagkasakit dyan, no? Although tinatanong naman yan sa screening, hindi tayo pwede magbigay ng blood products. Kapag tayo, within 120 days. Grabe, malit lang na insekto yan. Pag tinusok ka dyan sa skin pores mo, tapos nakapasok sa bloodstream mo, may problema ang tao. Grabing namamarek kayo. Yes. Paano dok magadan ang mga namok gabos, I think talaga siya may eradicate. Matibay magayon naninda one lamok can lay 300 eggs. So, ang laking problema. Pero di ba po, meron naman regular fumigation. And pero di kita mag-asa dyan, no? Kanya-kanyang linig kang, sariling kaligid kang, ang harong ta. Opo. Pakipatanong po kay Doc, pwede man siguro na everyday yung clean up para sa mga matutubig na mga lugar na pwedeng breeding places katulad ng dengue, pwedeng gibuhon din para ma-prevent iyan na klaseng namok. Di ba, Doc? Pwede man gayon, Maintain na malinig. Mas masipag tayo, mas tayo. Oo. Mas ligtas tayo. Mas ligtas tayo. Especially pag rainy season, no? Opo. Kasi may specific na lamok, kinahalat kayo mag-uran para magpadakot. Yeah. Opo. Gaano po ba ka-dangerous pag ang buntis tinamaan ng Japanese encephalitis? Doc, sabi ng wala listener pa natin. naman sa mga baboy, alam buntis na baboy. Ito lang, sa mga baboy, pwedeng ma-abort ang pero sa mga tao, wala pang na-document na buntis. Na ganyan. Like yung Zika virus na tinatawag na talagang naapektuhan yung baby kung nagkaroon ng nanay. Pero this one, wala pa akong nabasa anywhere na merong yung buntis. Ayo. Again, bihira naman sa adults. Yeah. Magandang immune system. Yeah, opo, okay. Sandali, Doktor, may tawag. Baka related ang hapot niya sa discussion ta. Hello? Hello, ma'am. Good morning. Good morning po, Kuya Henry. Ma'am. Sige po. May hapot ka po regarding sa topic mo niya na aga? Opo, po, yung ako po nasa follow up lang po ako kan pension loan kan mga sa senior citizen. Pension? Kinabahan ako. Pension. Sige po, sa ang kuan mo queries mo sa concerned agency kasi 7 months na po, wala pa po nag-ano. Ay, nako. Sige po. Ano po, ang social pension? Opo. I-text mo po sa ko sa detail, ipalap ko po, ha? Po. Okay. Sige, thank you. Kala ko do kung akala niya siguro wala ako sa ere. Kasi dako akong listeners na maski off ako nag-upload yan para mag-report kan sa ng mga concerns. Okay.
Anyway, sandali lang. Ito, sabi niya, good morning. Pag napasyente ba ng Japanese encephalitis po, hindi ko ito alam. Baka pwede. Kasi may PhilHealth kasama daw sa PhilHealth. Dok, sa Yes experience po. mo po, PhilHealth Yes po. siya. Covered ng PhilHealth. Yes po, lahat ng infection sa utak, Aha. kasi po yan. Kaya nga ho, important, but po ha, kailangan ini-require kasi kami na may tubig yung test. May tubig? Kaya ho, isa pa yun sa reason bakit kailangan din talaga ninyong pumayag na magawa yun. Talaga? You mean, Opo. Dok, yung tubig kung saan kung saan Opo, po yung test po kasi na yun, will confirm, tell PhilHealth na, hindi lang kami binobola ni Doc. Opo. Okay. Medyo malaki-laki din actually ang coverage ng package ng PhilHealth for infections po sa utak para sa pulmonya or ano. Kasi sayang naman. So, pero kukuha na ng tubig, Dok, tama, sabi mo? Apo, sa likod Sample. po. Sa likod? Sa baba spine ba yan? naman na po yun. Oo, sa baba na yun ng spinal cord. So, binigyan tayo ng Diyos. Sinasabi ko lagi sa pasyente, I think binigyan tayo ng Diyos ng konting espasyo dito para magagawa natin safely yung kailangan natin gawin. Baka ba si Dok makatakot pag kuwan kang tubig dyan sa spine? Ayun po, ang iba po kaya. Takot ba, di ba? Nang iniisip. Tapos, kadalasan naman po, nadadala naman po sa paliwanag. But there are also patients or relatives na talagang. Pero it's a good news, di ba? Talagang sabi nga, mabuo talaga ang mahal na Diyos. Tinawan ng kakispasyo na itong part na to, yung gagamiton ta kung kay pontang mga samples. Diba, Dok? Okay. Yeah. So yan ang saro sa justification para ma-qualify sa PhilHealth ang sarong pasyente. Pwede ka magkuhan sa PhilHealth. Ayun, okay. Dok, salamaton pong maray. Diyos ko, inabot na naman kita ki oras. Thank you po. Parting message po sa satuyang mga listeners po, Dr. Sosette. Yes. So, summarize ko lang, maglinis po tayo sa paligid, no? And then mag-invest tayo for the vaccine, lalo na for the younger kids. Kasi yun ang pinaka-importante dito is ma-prevent po natin. And then kung hindi maiwasan, yaon na yan dyan, yaon po kami digdi, no? Yeah. Please bring your patient agad-agad. Ang iba po kay nahaloy na maray. Ano? Sa darahon po tulos. Ano po? Kung pwede pa po mo ng albularyo. Yeah. Sige po. Pag may fever, Dok, pipasantigwar mo na. Santigwar, baka ako rin na kaya pag abot sa mo. Sometimes that happens. Sige po. May mga experience ka pong araw, Dok. May mga experience ka po. albularyo mo na. Kadakol po, lalo na sa sakuyang specialty na inisip ko. Didara po sa mo, may uring na cross digdi sa may kamot. Din ako na-experience, may mga nilabot-labot ng toothpick or barbecue pick ang buong tiyan eh. So, nako. So, dalagan tulos po sa doktor, importante po yan na ma-assess kaagad kung ano po ang hilanggan sa tuyang mga aki. Dr. Sosette Nacario Laid, Doc, maraming salamat po sa inyo. Salamat sa Philippine Society of Pediatrician Incorporated sa Bicol Chapter, headed by Dr. Jory Salvosa. Doc, ingat po palagi. Mabuhay po kamo. Thank you. Thank you so much. Alright, mga tugang Dr. Sosette Nacario Laid, MD. Salo po yan na pediatric neurologist, no? And ang saya pong professional affiliations, mga tugang. Fellow po siya sa Children Neurology Society of the Philippines, Fellow Philippine Neurological Association, Diplomate Philippine Pediatric Society. Yan. Kaya siya po affiliated man sa Bicol Medical Center, Bicol Access Health Centrum, Bicol Mother Seton Hospital, NICC, Doctors Hospital, Nilo Roa Hospital and Zaijan Hospital Incorporated. Nakaabot na ko dyan sa NICC, kahit to sa aki ko may pigpa check ako eh. Tapos dyan, siya po ang consultant ko yan. Presenting position niya po, Department of Pediatrics, Bicol Medical Center, Consultant Brain and Spine Center, Bicol Medical Center. Thank you po sa tuyang mga barkada po sa Philippine Pediatric Society Incorporated Bicol Chapter. Dr. Jolie, salamat pong maray. Mga tugang, salamat mangkan sa inyong pagantabay. Mabalik po ako dyan na 2:00 sa programang Kaya, digdi po sa DCGB.